Ang aim po nito, mga kapatid at mga kaibigan, ng pag-aral na ito, upang matutunan natin pagpapakahulugan ng Diyos dito at ma-avail natin ang source na tinatawag love, and then we can do the rebuking in a way that pleases God. Meaning, hindi katulad ng sinasabi ng sanlibutan na pagsaway, kundi ang kahalintulad na sinasabi ng salita ng Diyos at iniutos ng salita ng Diyos, we have to do rebuking. So, tulungan po tayo ng Panginoon. Ang aim na ito ay magdala sa atin ng pagbabago ng pag-iisip at ng pagbabago ng mga methods. Okay, we start with reading. Open rebuke is better than secret love. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Ang ibig sabihin, when you do rebuke, talagang lumalabas yan. Ang ibig sabihin, hindi yon parang sa isipan mo lang. You really do it. It is really put in action. Ang pag-ibig naman, of course, dapat nasa action, hindi lang ikinukubli. But God, I believe, is trying to tell us that there is a need for that open rebuke. There is a promise on this. He who rebukes a man afterward shall find more favor than he who flatters with the tongue. Siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit na lingap kaysa doon sa kunway pumupuri ng dila. Alam niyong kunwari pumupuri ng dila. Yung flattery. Ayaw mong magalit siya sa'yo, kaya't ang gusto niya, yun ang binabanggit mo. Gusto niya, halimbawa, na kung siya ay mataba, gusto niya mapakinggan na, uy, pumayat ka. So kahit nasa actual na tingin mo, lalo siyang tumaba, para ma-please mo siya, Mari, parang pumayat ka. That is flattery. At alam natin ang flattery, kapatid yan ng sinungaling. Parehas lang yan, kapatid lang. Elder brother siguro yung liar. Pero the flatterer is also a liar. Okay? He is not true to what is really sin. So dito po ipinapangako, ang nagsasaway sa isang tao, marahil hindi ka sa ngayon mabibigyan ng kasagutan ng hinahangad mo sa taong yan. Meaning, he will not respond accordingly. Sa halip, kukontrahin ka pa, kakalabanin ka pa. Pero may pangako ang Panginoon, basta gawin natin ito sa tamang paggawa na sinasabi ng Bible, afterwards. Okay? Sa mga huling araw, then makakatanggap ka ng lingap. No, that speaks to the parents as well. Ito po na verse na ito, reprove not a scorner, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. The first is a restraint. The second one is a command with a promise. Okay? Reprove not a scorner. Alam niyo ang scorner? Mahirap yun. Hindi lang na ayaw siya sa katotohanan, pinipigilan niya ang mga tao na gusto sa katotohanan. At kung siya ay sasawayin mo, sigurado kalaban ka niya dyan. Okay? So meaning, we need to also exercise wisdom and rebuking. This is from the Lord. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Galing po ito sa Panginoon. Sa lahat daw ng iniibig, ang lahat ng iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So mga kapatid, marami pang mga talata patungkol sa rebuke, but these are few of the verses na masasabi natin ang pagsasaway ay itinuturo nga ng Biblia at dapat gawin sa tamang kaparaanan. Now, in order to understand this, hindi naman kailangan natin siguro ito. Hindi naman tayo mga scholar. Pero kailangan ma-differentiate natin ang sinasabi ng Biblia na rebuke sa sinasabi ng sanlibutan na rebuke. Okay? Rebuke in Hebrew
Sa Hebrew word, may dalawang salita po yan, major na salita dyan. The first one is tukahat or tukhat, na ang ibig sabihin chastisement, figuratively by words, that is correction. Sasawayin mo ang mali niya, tatamain mo. Refutation, and refute is, of course, kasama na dun argument, meaning alam mo na mali yan, and you are under that responsibility to correct. And so, kailangang arguhin mo siya sa tama na pag-argue. Okay? That's the word rebuke. Argument, and then reasoning, rebuke, reproof. Ganon. So, that's the first word. The second word, yaka. Yaka. To be right. That is to correct. Oh, similar, ano? Reciprocal, to argue. Okay? To convince. Convince rin mo siya na ito ang tama, iyan ay mali. Okay? And then dispute. Parang katulad ng refute. Or dispute is giving him the opportunity na magsalita. And then proving to him na yung sinasabi niya ay mali. Okay? Hindi yun debate na patibayan kayo. While technically debate is not really good, lalo na kung yung pataasan ng dunong, but arguing, pag-argue, is also commanded by the scriptures. Okay. Now, ang New Testament, alam naman natin, ang bagong tipan ay isinulat sa Greek word, sa Griego. The first one is epitimo, to tax upon. That is, to censure or admonish. Censure, ang censure, mga kapatid, ay usually it is done in public. Ginagawa ito sa publiko, sa mga public officials, kahit na sa politics o sa mga politicians, yung mga congressman o senador, na medyo napatunayan na mayroong ginagawang kalukuhan, then they will be subjected to public censure. Yon. Sasawayin siya sa publiko. And I think that's the idea here. In fact, kung basahin nyo sa 1 Timothy chapter 5, ganun din ang sinasabi. Patungkol na sa mga pastors, rebuke not an elder except by the mouth of 2 or 3 witnesses. They that sin, rebuke before all. And that's the word censure. That others may also be warned. So mayroon talaga ng ganon. And then by implication, forbid, charge, rebuke. Now, we need to study another word for that admonish. Ilinko. Ilinko. Okay? Ilinko. To confute, to admonish, to convict, to convince. Parang ganun pa rin. Tell a fault. Sabihin mo sa kanya, mali yan. Rebuke, reprove. Okay? Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay patotoo na talagang itinuturo ng Biblia ang pagsaway. However, ang manner ng pagsaway ay itinuturo ng salitang nautitheo. Okay, kita niyo ng word, admonish in Greek is nautitheo, that is, ang ibig sabihin, to put in mind. Paalalahanan siya. To caution, warningan siya. Or reprove gently. Sawayin siya, pero wag mo siyang ipahiya. Okay? So, we are now having a picture ng tinatawag rebuke o pagsaway na sinasabi ng salita ng Diyos. And I believe we can differentiate it now sa sinasabi ng sanlibutan. Why don't we want to be rebuked? Unahin muna natin bakit sa ugali po natin, sa naturalesa po natin, ayaw nating sawayin tayo. Whenever we are being corrected, ang response natin negative. Totoo ba yon? Aminin. Totoo? Totoo yan.
Oo, kahit na nga ako defensive agad tayo. Alam niyo kung bakit? Sa naturalesa natin, ayaw nating ma-put down. Pag sinasaway ka kasi, parang sinasabihan ka, mali yan ginawa mo. Hindi yan tama. Sa isip mo naman, tama ito. Ikaw ang mali. Di ba? So, ang tawag dyan, Pride. Pride. Hambog. Sa espiritu ng mga tunay na mananampalataya, mga kapatid, we must learn self-denial o denial of self na kung saan hindi na ang gusto natin na itaas tayo. We must learn to be humble. And part ng pag-rebuke, mga kapatid, kung mali tayo, part na yan, tinutulutan ng Panginoon para tayo magpakumbaba. To admit that we are in error is strength. Hindi po yan kahinaan. Kung tanggapin mo na ikaw ay mahina at willing ka na magbago, then kalakasan po yan, hindi po yan kahinaan. Pero kung ayaw mong tanggapin na mahina ka at nag-i-insister ka palagi na matibay ka, kahinaan po iyon. Kahinaan. Okay? Because of our nature, we don't want to be put down. We don't want to be corrected. Yan po talaga ang pagkatao natin. Pero tandaan po ninyo, may nangyari na sa loob. Di ba? Palagi kong binabanggit yan, may nangyari na, ang ating datihang pagkatao ay napako na. Kasama ng Panginoong Jesucristo. Hindi na ang gusto natin, hindi na ang sarili natin ang dapat ipinapataas. Kundi, pag alam natin na may basis, may dahilan ng pagsasaway sa atin, at ang basis na yan is biblical, we must readily admit. There is another one. Bakit ayaw nating sawayin tayo? Dahil na-influence tayo ng kultura ng sanlibutan sa kasalukuyan. Kahit na siguro sa Pilipinas, malaki ng influensya, lalo na sa Amerika. Ang influensya ng culture of tolerance. Ang kultura ng tolerance, pabayaan mo lang. Pabayaan mo lang. Huwag mo siyang pagsabihan. Okay? Leave him alone. At ito kung minsan, naipasok sa isipan natin dahil sa mga social media, sa mga mainstream media, at maging sa mga pag-aaral, sa paralan. Isinisingit po ito. Ay mga kahalintulad po nito, yung coexistence. Ang coexistence is, yung pananaw mo, hindi ka namang kinukontra, huwag mong kontrahin ang pananaw ng iba. Okay? Kung sa akala mo, si Kristo ay Diyos, sa akala ko si Kristo ay hindi Diyos, huwag mo akong kontrahin, huwag mo akong pagsalitaan. Dahil ako, sa akin ito. Yang sa'yo rin yan. Ang tawag diyan, coexistence. Okay? Mahirap mag-direct na magsalita ka laban sa maling katuruan. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Hate crime. For example, sasabihin ko, ang mga LGBT, mayroon pang dagdag Q. LGBTQ. Sabi ng salita ng Diyos, ay hindi iyon tama. Ito ay kasalanan na kung ikaw ay babae, gusto kang maglalaki, at ikaw ay babae, aasawahin mo, babae rin. O ikaw na lalaki, aasawahin mo, lalaki rin. Kung babanggitin ko yan, okay, sasabihin ko yan, pwede akong ma-label nila na ako ay nang aatake ng tao at dahil doon, pwede akong kasuhan. Ang tawag diyan, hate crime. And you know, we are in this kind of society, mga kapatid ko, na ang mali tinatawag tama at ang tama ay tinatawag mali. Sabi ng Bible, cursed be the man who calls evil good and good evil.
Pero ito ang kalagayan po natin ngayon. Okay? Mayroon pa ng tinatawag culture of community standards. Dito, isang YouTube channel ko na naman ang tinanggal. Ang community standard, huwag mo ngang tutuligsain ang hindi kaparihas mo. What I mean, huwag mong tutuligsain yung mga beliefs, yung mga pagtuturo na iba sa iyo. Kay parang ang sinasabi mo, ikaw lang ang tama. You're a bigot. I will preach the word. Okay? At alam ko na ang salita ng Diyos, pinapangalanan ang mga maling o mga false prophet. Right? Pinapangalanan. Like for example, you read 1 Timothy, sabi na, Alexander and Hymenaeus I gave to Satan so that they would learn not to blaspheme. Grabe, pinangalanan si Alexander at si Hymenaeus. So, sa ganon, nagturo ako na binabanggit ko talaga na ito ay mali ang itinuturo ng mga kaibigan natin na Iglesia ni Cristo na pinundar ni Felix Manalo ay mali. Kasi ang itinuturo nila, si Cristo ay hindi Diyos. Ang itinuturo ng Biblia ay Diyos. So I'm trying to tell you, ito nga ang panahon natin ngayon. Mayroong siniset na community standards na kung hindi naaayon ka doon, pwedeng alisin ang sinasabi mo dyan sa Facebook at sinasabi mo sa YouTube. Anong nakapagtataka, mga kapatid ko at mga kaibigan, in terms of morality, hindi naman nila ay naalis dyan ang mga bastos na mga bagay. Right? Pero ang mga tama na mga bagay na gusto mo makapagbigay ng koreksyon sa mga tao, yun ang pinupuna ka at winawarningan ka. Ang tungkol sa vaccination, dalawang inalis sa YouTube channel ko. Bakit inalis yun? Libro lang naman yun, binabasa ko. Di ba? Yung peke ng mga Hudyo, inalis. Bakit? Mayroon ba talaga ng conspiracy about that? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ito po ang sitwasyon natin ngayon. And they are trying to create a culture of fear sa mga preachers na wag nang mag-rebuke, wag nang magsaway niyan. Dito ka na lang sa, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. Wala tayong problema dyan, totoo yan. Pero, the love that the Bible is talking about is the love that rebukes. Di ba? Yan po ang pag-ibig na sinasabi ng Bible. Hindi yung parang ginaganon ka lang, sige lang, basta magbigay ka lang ng offering, o lakihan mo lang, love ka ni Jesus, kahit na ang buhay mo, liko-liko. No, that's not true. Love rebukes. And I'm telling you, ito pong nag-influensya sa atin, sana huwag tayong ma-influensya ng tuluyan. Okay? Bakit kailangan natin ng rebuke? It corrects and restores us. Nakakorek po ito sa atin. Sino ba sa atin ang hindi nangangailangan ng correction? Sino ba ang palaging tama dito? Taas ng kamay. Ang unang magtataas ng kamay, yun ang pinakasinungaling. Because that is true. We need corrections. Di ba? Kailangan natin ng correction. Hindi po tayo perfecto and nobody is. At whenever we are corrected, para tayong nabalian ng kamay, nabalian ng buto, at ang mabali ang buto, kailangang ayusin yan, straighten, at lagyan ng tourniquet. Okay? Ang pag-straighten, maganda ba? O masakit? If you are being straightened, magandang pakiramdam o masakit? Kung bali at medyo ini-straighten, masakit ang pakiramdam, di ba? Ganun ang rebuke. Masakit nga. Pero kung ito naman ang dahilan para maaayos ka, maayos yung buto mo na nabali, then afterwards,
afterwards, bibigyan mo ng pagpapasalamat ang nag-restore o nag-rebuke at nag-restore sa iyo. It enables us to amend our unbiblical beliefs and behaviors. Okay? Pag sinasaway tayo na mali ang itinuturo o mali ang sinusubscribe mo na doktrina at ipinapakita sa iyo ang tama, then may pag-asa ka na magbago. May pag-asa ka na palitan mo yung pananaw mo at ito ang embrace mo, yakapin mo na pananaw. Especially if it concerns life and death doctrines. Right? Pwede bang i-compromise ang ebanghelyo, ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Pwede bang i-compromise yun? Dahil ma-offend ka, hindi ko nalang tutuligsain ang itinuturo mo na sugar-coated gospel? Pwede ba yun? I-compromise? No, it's not. Hindi yung pwede. And that's why, sa mga preachers, sa mga Christians, we need to rebuke. Sawayin, ipakita ang katotohanan para makita nila ang kamalian. Sabi ni Spurgeon, there's another method of rebuking. Sabi ni Spurgeon, hindi ko na kailangang hanapin ang mga maling stick. I will just lay down the straight stick at makikita mo na mali ang stick mo. Parang okay rin yun. Okay? Okay yun. I'm trying to tell you mga kapatid, na sa sanlibutan ito, mayroon tayong pangangailangan ng correction at kung kinokorek tayo para maging tama tayo. And I welcome that kind of correction. Itong mga verses, open rebuke is better than secret love. We need open rebuke. Mas maigi pa yan sa, mahal kasi kita, ayaw kong masaktan ka, so hindi na lang kita pagsabihan, pigilan ko na lang aking bibig, hindi ko na lang sabihin sa iyo na mali yan, brother, mali yan, sister, mali yan. Hindi na lang. Mga kapatid, hindi yan tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, nag-rebuke. Love rebukes. And open rebuke is better than secret love. Pag-ibig na hindi nagsasaway. Simple ang illustration yan. Kung kaibigan kita at alam ko may dumi ang mukha mo. Ngayon, dahil ayaw kong mapahiya ka, ayaw kong magkaroon ka ng poor self-esteem. Alam niyo yung poor self-esteem? Yung pananaw mo sa sarili mo na parang mahina ka, palagi kang pinupuna. Mayroong siyang dumi, pero pabayaan mo lang. Paglabas niya ng bahay, kinukoreksyonan siya ng maraming tao. Tingnan mo yan, Hindi na nalamin, Tingnan mo, Pero kung tunay ka na friend, a friend rebukes another friend. Okay? Sinasaway niya yon. So, maigi ang saway na hayag. Ito pa, binasa na natin ito. He who rebukes a man afterwards. Sa ngayon, ang pagsaway ay parang hindi ka tanggap-tanggap sa sinasaway at maaring kalabanin ka pa ng sinasaway mo. Pero ang pangako ng Panginoon, basta gawin mo ito out of a heart of love, sabi ng Panginoon, afterwards shall find more favor than he who flatters with the tongue. Afterwards shall find more favor than he who flatters with the tongue. Okay? Hebrews 12:11. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Totoo yan. Wala daw ng pagpapalo, kasama na doon ng pagsaway, na medyo masaya. Pag sinasaway ka, masaya ka. Hindi. Malungkot ka dahil kinukoreksyonan ka. Masakit ang koreksyon sa kasalukuyan. Pero afterwards, nevertheless, afterward, it yields peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Okay? So, if you know this scripture, kung alam mong salita na ito, ano ang response mo kung ikaw sawayin? You should welcome it.
you should welcome it. Okay? Huwag tayong maging parang bida na pag sinasaway, hahanapan ng mali ang nagsasaway. You do not recognize kung ano ang ministry of rebuke. Okay? Kasi naghanap ka rin ng lusot. Pero sabihin ko sa iyo, kung minsan kailangan paluin tayo ng Panginoon. At kailangan natin yon para tayo magpakumbaba, para wala tayong idahilan pag tayo nasa harapan niya, kundi tayo mapakumbaba. Okay? Some guidelines in rebuking. First is always have a biblical basis. Okay? Kung sabihin ko na ang mga manlalasing, pag hindi magsisi ng kanilang kasalanan, ay talagang pupunta ng impyerno. Ako ba ay nagpapahambog sa kanila na parang mas magaling ako sa kanila dahil hindi ako manlalasing? Hindi po. Sinasabi ko ang katotohanan sa Bible. Di ba? Yung sasabihin ko ng mga bakla, ang mga tumboy, kung hindi sila magsisi ng kanilang kasalanan, ay talagang mapunta sa impyerno. Kontra ko ba sila? Hindi. Gusto ko silang magsisi ng kasalanan at lumapit sa Panginoon upang sila ay iligtas, patawarin at baguhin ng Panginoon. Okay? So, that is from a heart of love. And that heart of love has a basis in the Scriptures. Hindi ito parang galit ka lang sa Kanya dahil hindi ayon sa gusto mo ang Kanyang ginawa, pero wala ka naman ng biblical standard, sinaway mo siya. No, it's not. We are trying to rebuke people sa kanilang ginagawang kasalanan because ang kanilang ginagawa is contrary to the Scriptures. Okay? Yun ang biblical basis. Yun ang dapat mayroon tayo kung tayo ay nagsasaway. At remember, do it timely as led by the Holy Spirit. May time na kailangang mag-exercise tayo ng long suffering. Hintay natin ang timing ng banal na Espiritu. Baka galit na galit tayo kaya magsaway tayo agad. At yun, parang apoy sa apoy. Di ba? Apoy sa apoy. Masusunog tayo. Pero kung apoy siya at tubig ka, yun, talo yung apoy ng tubig. So, do it timely as led by the Holy Spirit. Do it humbly, gently, and lovingly. That's why sabi ko sa inyo, it must come from a heart of love. It must come from a heart of love. So, tingnan nyo mga verses na ito. Tingnan nyo, speak these things, exhort, and rebuke with all authority. Sinasabihan ni Pablo, si Timoteo, si Titus, na isang pastor, magsaway ka with all authority. Anong authority ni Titus? Dahil siya ay pastor? Kaya sige lang niya pangsaway? No. It's not the authority of a title. It's the authority of the Word of God. Okay? So, nang magsaway si Pablo, or rather si Titus, he has the basis for his rebuke. The basis is the Word of God. Okay? Let no one despise you. And then, sabi ko nga na timely, a man has joy by the answer of his mouth, and a word is spoken in due season. How good is it? A word is spoken in due season. Ang salita na sinalita sa eksaktong panahon. Then, napakaganda daw niyan. No may panahon kasi na kung minsan ang sinasaway natin, sarado ang puso. Pag sinabi mo yun, parang bola la yan, bola yung sinabi mo, magbabounce back lang. Di ba? So, I think and I believe it needs prayer. Prayer na ang Banal na Espiritu mag-guide sa atin at maging eksakto na panahon na bukas din ang kanyang puso. At pag bukas ang kanyang puso, pag nagsalita tayo, maaaring gamitin niya ang Panginoon na makita niya ang kanyang kamalian at mag-decide siya na mag-amend ng kanyang kamalian. Mga kapatid,
This is the ministry of rebuke. Paglilingkod yan ang pagsaway. Hindi po yan na parang tabu sa atin o kaya kontra sa salita ng Panginoon. A word spoken in due season. Then there's another one, this one. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Payo ito ng Panginoon sa mga nagsasaway, nagminister ng rebuke. Kung mayroong isang kapatid sa Panginoon na overtaken by a fault, hindi ito arrogante. Hindi siya arrogante na nagkasala na siya, arrogante pa rin siya. Kundi overtaken dahil sa kahinaan, natalo siya, bumagsak siya, then ang mga spiritual people daw, yung mga taong ginaguide ng Banal na Espiritu, walking in the Spirit, then i-restore ang tao na ito. At ang attitude ng taong mag-restore, spirit of meekness. Okay? Meekness, hindi pupunta ka doon at ipapakita mo mas magaling ka kaysa kanya at siya ay mahina, kaya magtiwala siya sa iyo. No, it's not. Kundi spirit of meekness, considering na baka balang araw ikaw naman ang mahulog sa kasalanan. Di ba? Lest you also be tempted. Mga kapatid, paalala po ito sa atin. Kasi tayo po, lahat ay may mga kahinaan. At lahat po tayo, kung tayo ay sasawayin ng isang spiritual person, we must accept that with all our hearts. Welcome it with all our hearts. And of course, ang Panginoon mismo, tingnan niyo ito, a heart of love, as many as I love. Alam niyo, kung hindi niya alam, at hindi naman niya nakita na mahal mo nga siya, mahirap magpasimula, mag-rebuke. Tama. Kung ang tingin niya sa iyo, palagi kang may sungay, palagi kang kalaban, pag-rebuke mo, pagsaway mo sa kanya, ang isip niya agad, ako na naman palagi sila. Ganon yun eh. Pero kung nakita niya na mahal mo siya, pinaglilingkuran mo siya, ganon ang ginagawa mo, then the ministry of rebuke from a heart of love is effective. Okay? Alam niya kasi, tatanungin ko kayo, ang Diyos ba kung sinasabay tayo dahil kalaban tayo? Hindi. As many as I love, I rebuke and chasten, sabi ng Panginoon. Pinapalo, sinasaway. Ang pagsaway, words, ang pagpalo, mayroong action. Yun ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga iniibig. In fact, if you read Hebrews chapter 12, kung hindi ka daw pinapalo, na nagsasabi ka, anak ka ng Diyos, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Anak ka sa labas. Okay? Pero dahil ang mga tunay na anak ng Diyos, pinapalo, pinagsasaway ng Panginoon. Okay? From a heart of love. Kung hindi ka natuto o hindi ka nagpakita ng pag-ibig sa taong yan, then mahirap sawayin yan. In fact, I would advise, huwag kang magsimula magsaway. Ipakita mo muna ang pag-ibig. Ipakita mo muna ang pagmamahal sa Kanya. Then, pag nagsaway ka, madali lang yun. Okay? A call for heart check and a warning. Heart check. Pag-usisa ng puso. Ang pag-usisa, reprove not as scorner, lest he hate you. Binabawalan o sinasabihan tayo, wag mong sawayin ang scorner. Baka kapuutan ka niya. Rebuke a wise man and he will love you. Ang wise person, yung mga taong nakakilala sa Panginoon, mga tunay na naligtas, wise yun. Okay? Ang scorner, hindi lang siya full, sobra pa sa pagka-full. Sa Book of Proverbs, may 3 klaseng tao diyan na binibigyan ng pagkakataon para makarinig ng gospel. The first one is the word simple, the other one is the word fools, and the other one is scorner. Ang word na simple, yung word na naive na tao. Alam ko nung naive, madaling hatak-hatakin. Ang mga naive na tao,
madali ang madala ng kung anong mga enticement. Ito namang fool, ayaw niya. Ayaw ko niyan. Basta, wala siyang karason-rason. Basta ayaw niya. He's a fool. And he hates instruction, sabi ng Bible. A fool hates instruction. Pero itong scorner, sobra pa ito mga kapatid ko. Dahil ang scorner, hindi lang na ayaw niya, kundi pipigilan niyang iba para makinig sa iyo. Scorner. Tutuyain niya ang iba na gustong makinig sa iyo. Scorner. Now, sabi ng Bible, reprove not a scorner. Heart checking. Are you a scorner? Heart checking yan. Pag sinasaway ka, na alam mo naman ang nagsasaway sa iyo ay umiibig sa iyo, mahal ka niya. Pero, kontra mo ang nagsasaway sa iyo, what are you? Simple lang yun. Di ba? You are a scorner. Meaning walang nangyari na kaligtasan. Walang nangyari na regeneration. Walang nangyari na pagbabago sa puso. And that's very dangerous, I tell you. That's very dangerous. The fool has also a warning for us. Chapter 15, verse 5. A fool despises his father's instruction. Ayaw makinig sa kanyang ama, sa itinuturo ng kanyang ama. A fool despises his father's instruction, but he that regards reproof is prudent. Ang word na prudent is maingat. Yung nagbabantay ng pagsaway, naging maingat siya. So, fool and scorner. What are we? That is a heart check. Baka na-absorb natin yung mga influensya ng sanlibutan. Na kung sinasaway tayo, kalaban natin yung nagsasaway. Delikado po yon. You know why? Pagpatuloy na sinasaway ka pero nagpapatigas ka ng ulo mo, itong mangyari sa iyo. It's a warning. He who is open rebuke and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. Mahirap po yun sabihin, mga kapatid ko. I don't know if this will illustrate ng katotohanan na yan. God is a God of justice. Pero, napakinggan mo ba? Napakinggan mo naman na si Jesus Christ binayaran ng ating kasalanan dahil mahal niya tayo? Naalala mo yon? Sabi na sa akin, ayaw mo na. Mabuti pa si Mama Mary. Mabuti pa si Mama Mary. Sabi niya, hindi ako sinasaway. Alam mo, kasi namumuhay siya, may 3-4 siya nakabit. So sabi niya sa akin, ayaw ko na dyan sa Jesus mo. Para sinungaling lang, pinatay. Sabi niya, mabuti lang kay Mama Mary. Sabihin ko sa inyo, tumayo ang balahibo ko. Natakot po ako. At sabi ko sa kanya, please, wag naman. Wag mo namang itakwil si Jesus. Please, wag naman. Sabi na, hindi. Ayaw ko na talaga. Bumaba pa ako ng hagdan, tumutulo ang luha ko. Praying for her. Naawa ko sa kanya. Umagang-umaga, binalita ng radyo, patay siya. Ganun ba yun? It's sad, pero totoo po yun. Baka ito ang nangyari sa kanya. You know, when you are rebuked, especially kung unbeliever ka, at sinasaway ka, at kinukonviktar ka, pero ayaw mo, delikado po yun. It hardens your heart, and then it grieves God, and it blasphemes the Holy Spirit once natanggihan mo talaga ang conviction ng Banal na Espiritu dyan sa iyo. That's very dangerous. He that is open rebuke and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. Sana wala naman sa atin ng scorner dito. Sana wala ng fools. Okay? Sana lahat tayo nagsabi, Oh Lord, rebuke me, O Lord, but not in thy hot displeasure. Chasten me, not in thine anger.
kundi in your love, rebuke me. I need it. We need it all. Tulungan po tayo ng Panginoon.